Ngayon, susulong tayo sa kaibuturan, mga kaibigan. Papasok tayo sa puso ng disyerto, sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay humahalo sa mga anino, kung saan ang mga bulong ay sumasabay sa hangin. Pinag-uusapan natin ang Dulce, New Mexico. Hindi ito basta-bastang lugar pasyalan. Itong lugar na ito ay may mga tinatagong sikreto o mga sikretong magpapatindig ng inyong mga balahibo. Sinasabing mayroong nakabaon sa ilalim ng lupa sa Dulce. Isang bagay na nakakatakot. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa loob ng mga dekada, ang mga tao ay nagkukuwento tungkol sa mga kakaibang ilaw sa langit. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga baka na pinatay na parang isinagawa ng isang siruhano. Nakakapangilabot ang mga kwentong ito. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwento. Lumalalim pa, nagiging mas madilim. Dinadala tayo nito sa isang alamat na binubulong ng hangin, ang alamat ng Dulce Bus. Isipin ang isang lugar na napakalayo, napakaliblib, na parang ibang mundo. Ang disyerto ay walang katapusang umaabot, isang malawak na kalawakan, kung saan ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang paminsan-minsang kaluskos ng isang hayop sa disyerto. Ito ang lugar kung saan nagsasama ang realidad at katang-isip, kung saan ang mga normal na batas ng mundo ay tila hindi umiiral. Ito ang tagpuan ng ating kwento, isang lugar na bumihag sa imahinasyon ng mga mahilig sa teorya ng sabuatan at mga mahilig sa paranormal. Dulce, New Mexico, isang maliit na bayan na may ilang libong residente lamang. Sa unang tingin, ito ay isang ordinaryong bayan, tahimik at walang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng lupa ay isang lambat ng mga sikreto at misteryo na kapukaw at nakakatakot sa mga tao sa loob ng maraming dekada. Ang mga kwentong lumalabas mula sa Dulce ay parang bangungot. Mga salaysay ng mga kakaibang pangyayari at himay paliwanag na mga fenomena na lumalampas sa anumang makatwirang paliwanag. Mga abandonadong gusali ang nakakalat sa paligid, mga labi ng nakaraan. May mga nagsasabing ang mga gusaling ito ay pinagmumultuhan ng mga kaluluwa ng mga taong nakasalamuha ang mga hindi kilalang nilalang. Ang iba naman ay naniniwalang mga labi lamang ito ng nakaraan, iniwan upang mabulok sa malupit na kapaligiran ng disyerto. Ngunit isang bagay ang sigurado, isang himpapawid ng misteryo at panganib ang bumabalot sa kanila, isang pakiramdam na mayroong hindi tama. At naroon din ang mga tunnel. Nakatago sa ilalim ng mga buhangin ng disyerto, sinasabing ang mga tunnel na ito ay patungo sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa, isang lugar kung saan isinasagawa ang mga hindi mailarawang eksperimento, malayo sa mga matang nakamasid. May mga nagsasabing ang base ay pinapatakbo ng gobyerno, ang iba naman ay naniniwalang gawa ito ng mga dayuhan. Ano man ang katotohanan, ang mga kwento tungkol sa nangyayari sa mga tunnel na iyon ay sapat na para magpatindig ng balahibo. Ang kalangitan sa gabi sa ibabaw ng Dulce ay isang kahangahangang tanawin. Sa malinaw na gabi, ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, hindi nagagambala ng mga ilaw ng sibilisasyon. Ngunit kung minsan may mga kakaibang ilaw na lumilitaw sa langit, gumagalaw sa mga hindi may paliwanag na paraan. Ang mga ilaw na ito ay naiulat ng hindi mabilang na mga saksi, ang kanilang mga salaysay ay nakakagulat na magkakatulad. Ang ilan ay inilarawan ng mga ito bilang mga kumikinang na globo, ang iba naman bilang mga mabibilis na sinag ng liwanag. Ano man ang mga ito, nakadragdag sila sa misteryo na bumabalot sa lugar na ito. At naroon din ang mga pagpatay sa mga baka. Natagpuan ng mga rancher sa lugar ang kanilang mga hayop na patay, ang kanilang mga katawan ay pinatay na parang isinagawa ng isang siruhano. Walang bakas ng pakikipaglaban, walang bakas ng mga mandaragit. Parang nahuli ang mga hayop, pinag-eksperimentuhan at ibinalik. Ang katumpakan ng mga hiwa, ang pagtanggal ng mga partikular na organ, lahat ay nagtuturo sa isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa isang simpleng pag-atake ng hayop. Damang-dama ang takot. Takot ang mga tao na magsalita tungkol sa kanilang nakita, takot na pagtawanan o, mas malala pa, takot sa kung ano ang maaring mangyari sa kanila. Ngunit ang mga kwento ay nananatili, ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Mga nakitang UFO, mga engkwentro sa mga kaibang nilalang,
at mga hindi maipaliwanag na fenomena, lahat ay bahagi ng alamat ng dulce. Ito ay isang lugar kung saan nagsasama ang realidad at kathang-isip, kung saan ang imposible ay tila posible. Habang lumalalim ka, lalong nagiging madilim ang mga kwento. Mga bulong ng mga lihim na eksperimento ng mga hybrid na tao-alien ng isang madilim na organisasyon na kumokontrol sa lahat. Ito ang mga kwentong sinasabi ng pabulong ang mga nagpapaisip sa iyo sa lahat ng iyong nalalaman. Dinadala tayo nito sa alamat, ang alamat na naging kasing kahulugan ng dulce, ang alamat ng dulce base. Isang lugar kung saan ang hindi may larawan ay nagiging realidad, kung saan ang mga limitasyon ng agam at etika ay tinutulak sa sukdulan. Ito ay isang kwento na bumihag sa isipan ng marami, isang kwentong patuloy na ikinukwento at muling ikinukwento. Sa bawat pagkakataon ay nagdaragdag ng mga bagong patong ng intriga at misteryo. Kaya, habang papasok tayo sa puso ng disyerto, tandaan, hindi lahat ay kung ano ang tila. Minsan, ang realidad ay mas nakakakilabot kaysa sa katang-isip. Isipin mo, isang napakalaking pasilidad sa ilalim ng lupa nakatago sa kailaliman ng mundo. Isang lihim na laboratorio kung saan gumagawa ang gobyerno ng mga eksperimentong hindi kayang isipin. Mga eksperimentong higit pa sa ating mga pinakamasasamang bangungot. Yan ang sinasabi nila tungkol sa Dulce Base. Isang lugar kung saan naghahalo ang science fiction at realidad. Sabi nila, ito ay isang pinagsamang operasyon, isang kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno ng Estados Unidos at mga alien, naisip mo ba? Mga alien na nakikipagtulungan sa sarili nating mga tao malayo sa mata ng publiko. Parang sa Kinshasa, Casey. Ano ang ginagawa nila doon? Ano ang kanilang pakay? Yan ang ating alamin. Huhubarin natin ang tabing ng lihim at hahanapin ang katotohanan. Mga bulong na bumubuo ng nakakilabot na kwento, mga kakilakilabot na eksperimento sa genes, nakapandidiring mga halimaw na pinagsamang tao at hayop at mga teknolohiyang di mawari. Pero may isang lugar sa Dulce Base na kakaiba sa lahat, isang lugar na nakakapangilabot. Ito ay tinatawag na pasilyo ng mga bangungot, ika-6 na palapag. Ang kailaliman kung saan nagtatago ang pasilyo ng mga bangungot. Ang ika-6 na palapag ng labirintong ito sa ilalim ng lupa. Isang kaharian ng di masambit na mga katatakutan kung saan pinapanganak ang pinakamalalang bangungot ng gobyerno. Kung saan ang mga nilalang na di natin kayang unawain ay nakakulong. Kung saan ang limitasyon ng pag-iisip ng tao ay nasisira. Maglalakbay tayo mga kaibigan. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng mga sabwatan ng gobyerno at mga enkwentro sa mga alien. Susuriin natin ang Base Dulce, sisisid sa mga misteryo ng pasilyo ng mga bangungot at huhukayin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Handa na ba kayo? Dahil mga kaibigan, medyo magiging kakaiba ang mga bagay-bagay. Mabilisan. Isipin mo isang kahon na gawa sa semento. Hindi basta-bastang kahon, kundi nakabaon sa ilalim ng lupa. 6 na palapag pababa para maging eksakto. Hindi ito lugar para sa mga tagalinis. Ito ang pinakasulok ng lungga. Ika-6 na palapag, ang sentro ng sabwatan ng Nightmare Hall. Sinasabing napakahigpit ng seguridad dito, biometrics, armadong guwardiya, talagang mahigpit. Isipin mo Area 5 na mas pinasidi at may magandang dahilan. Ang sinasabing itinatago nila rito sa ilalim, maaring magwasak sa realidad na alam natin. Isipin mo ang pinakakilakilabot na pelikulang sci-fi na napanood mo. Ngayon, paramihin mo ng 10. Yan ika-6 na palapag. Yung mga nagsasabing nakapunta na doon sa ilalim, lahat sila nagkukwento tungkol sa isang mahinang unggol.
Isang walang tigil at umaalingaw na unggol na parang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto. Ang sabi ng iba, bentilasyon lang daw yon na sobrang oras magtrabaho. Parang yung pabrika ni Tio Paco. Pero ang iba, may ibang sinasabi, isang bagay na galing sa ibang mundo. Parang tibok ng puso pero hindi pangkaraniwan. Ano man ito nakakabaliw, ginugulo nito ang isip mo. Parang pagkatapos uminom ng isang bote ng lambanog. Pinagdududahan mo tuloy lahat ng alam mo, parang may aswang na humahabol sa'yo. At pagkatapos ang mga tunog na iyon, sabi nila mga bulong daw, mga boses na nagsasalita sa mga wikang di maintindihan ng tao. May mga nagsasabi pang ang nakakarinig sila ng mga sigaw, mga nakakapangilabot na sigaw na umaalingaw sa mga pasilyong walang laman. Sigaw ba ng mga inosente, ng mga pinahihirapan, o ng isang tao o ng ibang nilalang, na natiling tikom ang bibig ng gobyerno, at ang katahimikan sabi nga nila ay ginto. Kung makapagsalita lang sana ang mga pader na ito, anong mga kwento kaya ang kanilang ibubunyag? Mga kwento ng mga eksperimentong hindi kayang isipin, ng mga nilalang na isinilang mula sa bangungot. Sabi nila ang mga pader ay tigmak ng takot, ng sakit, na pati ang hanging hinihinga mo ron ay mabigat, puno ng bigat ng mga nangyari. Ito ang lugar kung saan ang mga batas ng kalikasan ay nababaliko at nasisira, kung saan ang sangkatauhan ay sinusubok. Ano nga ba talaga itong Salon de la Pesadilla? Isa kaya itong pugad ng mga alien hybrids? O isang silid pahirapan para sa mga sawimpalad na kaluluwang nadamay sa gulo? O baka naman isa lamang itong katang-isip, bunga ng ating sama-samang pangamba, gaya ng mga kwento tungkol kay Baba Yaga? Pero isa lang ang sigurado, anumang mga sikreto ang nakatago sa Salon de la Pesadilla, ibinaon itong malalim. At hindi magiging madali ang pagtuklas sa mga ito. Pero hindi kami natatakot. Sabi nila, ang puso ng Nightmare Hall ay ang mga laboratorio nito. Hindi ito yung klase ng chemistry na pinag-aaralan sa eskwelahan. Pinag-uusapan natin dito yung mga high-tech, top-secret na pasilidad na nakabaon sa ilalim ng disyerto. Mga lugar kung saan ang agam ay naglalaro na parang Diyos. Isipin mo, mga hanay ng makintab na metal na mesa, mga instrumento sa pag-oopera na kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng formaldehyde at takot. Pero ang mga eksperimento na ginagawa nila doon, parang laro lang ng bata ang Frankenstein. Genetic manipulation. Pagsasama-sama ng mga gene, kumukuha sila ng DNA mula sa iba't uri ng hayop at halaman at pinaghalo-halo ito. Parang gumagawa ng kakaibang ensalada, sinusubukan nilang lumikha ng bago, ng mas mahusay. O kahit papaano yun ang sinasabi nila sa kanilang mga sarili, para silang si Michurin at ang kanyang mga eksperimento. Pero ano kaya ang mangyayari kapag pinakialaman mo ang mga pinakapundasyon ng buhay? Anong klaseng mga halimaw ang ginagawa nila sa mga laboratoryong ito, parang sa kwento ni Gogol na V? Pinapalakas ba nila ang kakayahan ng mga tao? Gumagawa ba sila ng mga superhumans? O may binubuo silang mas nakakatakot? Tulad ni Koshi the Deathless na nagbabanta sa mundo. Pabulong pinag-uusapan nila ang pangunahing siyentista, si Dr. Cameron Vance. Sinasabi nilang isa siyang henyo, isang may malawak na pananaw, pero isa rin siyang taong nahuhumaling sa kanyang mga ambisyon, nabubulag sa paghahanap ng pagunlad sa agam, anuman ang maging kapalit. Tulad ng siyentista sa puso ng aso. Sinasabi nila na si Vance ang arkitekto ng silid ng mga bangungot, ang utak sa likod ng mga nakakakilabot na eksperimentong ito. Ang ilan ay naniniwala na siya ay napipilitan lamang inuutusan ng gobyerno o maging ng
mga dayuhan mismo, tulad ng sa picnic ng mga dayuhan. Iniisip naman ng iba na siya ay naging rebelde, hinahabol ang sarili niyang mga baluktot na layunin. At ang mga bulong-bulungan, alam niyo ba, lumalala ng lumalala. May mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na nakakulong sa mga hawla, mga bagay na hindi kayang ilarawan, pinagsamang tao at hayop, mga nakakatakot na panggagaya sa kalikasan, isang tunay na ward number 6. Isipin niyo ang isang nilalang na may katawan ng tao pero ulo ng lobo, parang isang taong lobo sa mga kwentong engkanto natin, di ba? O isang nilalang na may balat na parang kaliskis, mga kuko na matutulis na parang labaha, at mga matang kumikinang na pula, parang isang maliit na dragon, mas maliit nga lang. Sabi nila ang mga chimera na ito ay resulta ng mga eksperimento ni Vance, buhay na patunay ng kanyang baluktot na katalinuhan. Pero ano nga ba sila? Mga armas? Mga palpak na eksperimento? O ibang bagay? Parang si Koshai the Deathless na nag-eksperimento sa kanyang mga biktima. Ano ang mangyayari kapag lumagpas tayo sa hangganan? Kapag naglaro tayo na parang Diyos sa mismong hibla ng buhay, mayroon bang punto na hindi na tayo makakabalik? Ang mga tanong na ito, alam mo ba, gumugulo sa atin, binabagabag tayo. Mga tanong na pumipigil sa ating makatulog. Ang mansyon ng bangungot ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang simbolo ng ating pinakamadilim na takot. Tulad ng V ni Gogol, paalala na may mga pintuan na mas mabuting hayaan na lang na nakasara. Tulad ng kahon ni Pandora, pero masyado na tayong nakalayo para umatras. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Tulad ni Pechorin sa isang bayani ng ating panahon. Madilim na ang mga bulong-bulungan tungkol sa Nightmare Hall. Parang palabas sa Twilight Zone. Hindi na lang tungkol sa mga baliw na siyentipiko na naglalaro ng Diyos. Tungkol na ito sa pakikipagsabuatan, isang kasunduan sa dilim. May usap-usapan na nakipagkasundo ang gobyerno. Kanino? May mga bulong tungkol sa mga dayuhan. Mga nilalang mula sa ibang planeta nag-alok ng kaalaman, teknolohiya, kapangyarihan, kapalit ng isang bagay. At ano ang kapalit? Sabi ng ilan, daanan. Daanan papunta sa ating planeta, sa ating mga yam, pero ang mas nakakilabot na bulong, tayo mismo ang kabayaran, ang ating hene, ang ating pagkatao. Bakit? Maraming teorya, kaibigan. Kumakalat ang mga haka-haka parang apoy sa tiyong dayami. Gumagawa ba sila ng bagong lahi? Isang bagong uri ng nilalang mas malakas, mas matalino, mas sanay. Parang yung bagong tao ng Sobyet. Isang lahing kayang tiisin ang hirap ng paglalakbay sa kalawakan, ang pagsubok paglipat sa ibang planeta. Parang mga cosmonaut natin, pero mas astig. May mga saksi na nagsasabing nakita na nila sila, mga nilalang nakasama natin, pero hindi naman talaga taga-mundo natin. Nakikisalamuha sila sa mga tao, pero parang may kakaiba, may mali. Parang nakakapangamba, yung mga mata nila, yung galaw nila, parang medyo kaiba sila. Sila na kaya ang mga hibrido, resulta kaya itong pagsasama ng DNA ng tao at alien? Kung oo, ano kaya ang pakay nila? Sila ba ay mga explorer, pinadala para pag-aralan tayo, para alamin ang mga kahinaan natin? Parang mga espiya sa pelikula. O baka naman sila ibang-iba. Isang bagay na hindi natin kayang maisip. May mga taong lumalabas, isinusugal ang lahat para ikuwento ang kanilang mga karanasan. Mga dating nagtrabaho sa Dulce Base ay nagsasabing nakita nila mismo ang mga kababalaghang ito. Nagkukwento sila tungkol sa malalawak at masasalimuot na mga pasilidad sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga hybrid na ito ay pinalalaki, sinasanay, at inihahanda. Parang sa Metro 2033 ni Dmitry Glukovsky, pero imbes na mga mutant,
ang mga nakakatakot na nilalang na ito. Pero, ang kanilang mga kwento ay kadalasang binabaliwala lang, gawa-gawa lang daw ng malikot na imahinasyon o paghahangad ng kasikatan. Tulad ng V ni Gogol, nakakatakot pero totoo ba? Nagsasabi nga kaya silang totoo? O sila ba ay biktima ng isang bagay na mas masama? Ang kanilang mga isip ay kinokontrol, ang kanilang mga alaala ay binabago. Parang sa Solaris ni Stanislav Lem, ang katotohanan ay pinagdududahan. Ang katotohanan, gaya ng lagi, ay mahirap pa ring mahanap. Nakatago sa ilalim ng mga patong-patong na lihim, nakabaon sa ilalim ng bundok ng maling impormasyon. Parang yung library ni Ivan the Terrible na hinahanap ng lahat pero walang nakakakita. Pero habang nag-iimbestiga tayo, mas marami tayong natutuklasan. Parang mga arkeologo na naghahalukay ng sinaunang puntod. Habang tumatanda tayo, mas lalo nating naisip na konti lang pala ang alam natin. Gaya ng kasabihan, the more you know, the sooner you grow old. Totoo nga bang may Nightmare Hall? O isa lang itong katang-isip, parang kwento ng White Lady? May mga nilalang bang kalahating tao, kalahating alien na ginagawa sa kailaliman nito? Totoo ba ito o gawa-gawa lang, parang palabas na kindzadza? Tayo ba ay mga piyesa lamang sa isang laro ng mga puwersang hindi natin maintindihan? Gaya ng sabi nila, when in Rome, do as the Romans do. Ang mga kasagutan, kung mayroon man, ay nakabaon ng malalim. Parang kayamanan ni Stenka Razin. At ang pagtuklas sa mga ito ay maaring magbago sa ating pananaw sa realidad magpakailanman. Gaya ng kasabihan, what the eyes don't see, the heart doesn't grieve over. Sa sinasabing kailaliman ng Nightmare Hall, lagpas sa mga laboratorio at mga selda, mayroong isa pang silid. Isang silid na mas malamig pa sa ilong ng aso kapag taglamig, kung saan parang lumalangit-ngit ang hangin sa kakaibang katahimikan. Tinatawag nila itong cryogenic wing, at kung totoo ang mga sabi-sabi, magmumukhang laruan lang ng bata ang laboratorio ni Frankenstein kumpara dito. Isipin nyo, mga hilera ng mga kapsulang pang science fiction na napapanood natin sa pelikula, bawat isa ay may laman na isang tao na nagyelo sa panahon. Sinasabing ito ay isang silid-aklatan ng mga material na henetiko, isang nagyelong archive ng kakayahan ng tao. Pero para saan kaya nila ito iningatan? Isipin nyo, mga sample ng DNA ng napakaraming tao nagyelo sa panahon. Kinakatalogo kaya nila ang sangkatauhan parang koleksyon ng mga selyo sa kalawakan. O may iba pa kaya? Ang sabi ng ilan, nangongolekta sila ng genetic data, minamarka ng ating mga kalakasan at kahinaan. Parang sa Guest from the Future, naalala niyo ba yung Milophone? Siguro ay may hinahanap silang kakaibang katangian, mga genetic marker na maaring magbigay sa atin ng bentaha. O baka, kabaligtaran ang ginagawa nila. Baka naman mga kahinaan ang hinahanap nila, paraan para mapagsamantalahan tayo, paraan para makontrol tayo, para gawin tayong mas masunurin. At may mga bulong-bulungan din tungkol sa immortalidad. Sabi nila, ang ilan sa mga kapsulang ito ay hindi lamang naglalaman ng mga sample ng DNA. May mga tao sa loob, mga importanteng tao, mga siyentipiko, politiko, marahil pati mga artista. Sinusubukan ba lang dayain ng kamatayan? Pinapanatili ang mga piling tao para sa isang uri ng hinaharap. Parang sa nobelang The Master and Margarita, pero wala pa yung sayawan ni Satanas sa ngayon. O kaya naman inililigtas sila, wika na, para sa mas madidilim na dahilan. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga mapangyarihan ay hindi talaga namamatay, kung saan ang kanilang kamalayan ay nai-upload, nalilipat, napapanatili magpakailanman. Nakakapangilabot, diba? Ang ilan sa mga nagsasabing nakapunta na sa cryogenic wing ay nagkukwento ng kakaibang pangyayari tungkol sa oras. Iba ang takbo ng oras doon.
Parang oras ang minuto at segundo naman ang oras. Parang pagpasok sa isang salamin. Naapektuhan ba ng teknolohiya ang kanilang isipan? O may iba pa? May mga nagsasabi na ang ilang kapsula ay umugong isang tunog na tumatagos hanggang buto at ang mga lumalapit ng husto ay nakakarinig daw ng mga bulong mula sa loob. Murboling ng nawalang tiyan tuinan, ngimsal of harin na pling bomb the drainage. Ang cryogenic wing ng pasilyo ng bangungot, parang isang bomba, tumitiktak, handa ng sumabog. Isang imbakan ng mga sikreto na gyelo sa panahon, pero nagbabantang matunaw at magdulot ng gulo sa mundo. Ano kaya ang mangyayari kapag bumukas ang mga kapsulang ito? Sino ang lalabas? At ano ang gagawin nila sa kaalamang taglay nila? Wala pa tayong mga sagot, pero isa lang ang sigurado, naubos na ang oras. Natutunaw na ang yelo. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin, ika nga. At ang katotohanan, tulad ng mga nagyelong sikretong ito ay malapit ng mahayag. Sabi nila, sa pinakamadilim at pinakatagong sulok ng pasilyo ng mga bangungot, may isang koleksyon na magpapatindig ng iyong balahibo. Kalimutan mo na ang mga maalikabok na kagamitan o mga nakakatakot na larawan. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga buhay na bangungot. Mga halimaw na binuo sa mga laboratoryong ito, nakatago sa mga mata ng mundo. Isipin mo ang mga hawla, gawa sa matibay na bakal na may kakaibang enerhiya. At sa loob, mga nilalang na magmumukhang laruang oso lang si Frankenstein. Mga pinagtagpi-tagping laman at buto, tinahi gamit ang dimawari na teknolohiya. Ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito ay nakakamangha. May mga nagsasabi na resulta sila ng mga palpak na eksperimento, paulit-ulit na pinag-iba ang lahi hanggang sa hindi na sila mukhang tao. Ang iba naman ay may binubulong na mas kakaiba pa. Mga nilalang na may kakayahang telekinetiko, kayang kontrolin ang isip sa isang kisap mata. Mga nagpapalit ng anyo, kayang makihalo sa paligid, ginagaya ang anyo ng tao nang may nakakatakot na husay. Parang si Koshchei the Deathless na nag-iiba ng itsura. At may mga bulong din tungkol sa mga nilalang na mahirap ipaliwanag. Mga puwersang talagang hindi banal, tulad ng sa mga kwentong engkanto ni Pushkin. Mga nilalang mula sa ibang dimensyon, sumusulpot mula sa isang bitak sa pagitan ng mga mundo. Parang sa pelikulang V. Sabi nila, tinatago raw ng gobyerno ang mga nilalang na ito hindi lang para pag-aralan, kundi para ikulong. Kasi kung sakaling makatakas ang mga to, naku, isipin mo ang gulo. Parang yung palabas na epidemya, pero mas malala. Isipin mo ang mundo kung saan malayang gumagala ang mga bangungot na ito, kung saan ang linya sa pagitan ng tao at halimaw ay malabo na, parang mga kwento ng duwende at sirena, pero mas nakakatakot. Nakakapangilabot, di ba? Parang biglang lumabas yung multo sa aparador. Tapos mapapaisip ka hanggang kailan kaya nila may tatago to? Parang mausoleo ni Lenin pero puro halimaw. Kailan kaya makakalabas ang mga bangungot na to? Parang genie sa bote. May mga naniniwala na ang mga nilalang sa pasilyo ng mga bangungot ay isang babala. Isang babalang umuugong sa madilim na pasilyo at malulungkot na sulok ng ating mga kinatatakutan. Ang mga nilalang na ito, bunga ng mga eksperimento at ambisyon ng tao, ay nagsisilbing paalala sa maaring kahinatnan ng ating walang humpay na paghahanap ng kaalaman at kapangyarihan. Hindi lamang sila bunga ng ating imahinasyon, kundi ang mismong sagisag ng ating mga pangamba sa hinaharap na ating ginagawa. Habang sinisilip natin ang hindi alam, dapat nating itanong, handa na ba tayong harapin ang mga halimaw na maaring bunga ng ating mga ginagawa? Isipin ang isang hinaharap kung saan ang ating panghihimasok sa kalikasan ay nagdulot ng kapahamakan.
Isipin ang isang mundo kung saan malabo ang linya ng agham at moralidad na nagdulot ng isang malagim na realidad kung saan binabawi ng kalikasan ang dating kanya. Mga gumuhong gusali at natabunan ng mga halaman ay nakatayo bilang mga tahimik na saksi sa kayabangan ng tao. Mga siyentipiko na hinimok ng kuryusidad at ambisyon ay nagsasagawa ng mga eksperimento na lumalaban sa natural na kaayusan, hindi alam ang kahon ng Pandora na kanilang binubuksan. Ito ay isang hinaharap kung saan ang linya sa pagitan ng lumikha at nilikha ay nagiging mapanganib na manipis, at ang mga bunga ng ating mga aksyon ay mararamdaman sa mga susunod na henerasyon. Isang hinaharap kung saan tayo mismo ang magiging halimaw na ating nilikha. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga halimaw na pinagsamang tao at hayop ay gumagala sa mga lansangan. Ang kanilang nakakasuklam na anyo ay patunay sa panganib ng paglalaro bilang Diyos. Mga taong may kumikinang na mga mata, bunga ng genetic engineering, ay nagpapagala-gala sa isang madilim at baluktot na mundo. Hindi ito katang-isip lamang, kundi isang posibleng realidad kung patuloy nating susubukin ang mga limitasyon ng posible nang hindi isinasaalang-alang ang mga ethical na implikasyon. Sa ating paghahanap ng progreso, isinusugal natin ang ating pagkatao at nagiging mga halimaw na ating kinatatakutan. Siguro ba ang mga nilalang na ito ay parusa sa atin sa paglalaro natin bilang Diyos? Mga sirang estatwa ng mga santo at madilim na kalangitan sa isang tiwangwang na lupain ay nagpapahiwatig ng isang mundo kung saan ang banal na parusa ay nagaganap. Isang abandonadong simbahan, naliligo sa nakakatakot na liwanag, ay nakatayo bilang simbolo ng nawalang pananampalataya at nakalimutang moralidad. Sa ating paghahanap ng kaalaman at kapangyarihan, nagalit ba natin ang mga Diyos? Ang mga nilalang ba na ito ay manifestasyon ng ating sama-samang pagkakasala, isang paalala sa mga bunga ng ating mga aksyon. Sa pagninilay-nilay sa mga tanong na ito, dapat nating kilalanin ang posibilidad na ang ating sariling kayabangan ang magiging dahilan ng ating pagbagsak. Isang pagtutuos para sa ating kayabangan, ang ating walang kabusugang pagkauhaw sa kaalaman at kapangyarihan. Ang larawan ng mga siyentipikong uhaw sa kapangyarihan na nakayuko sa mga sinaunang libro sa isang madilim na silidlatan ay nagdudulot ng pakiramdam ng pangamba. Isang nakakatakot na orasan ang tumitiktak sa isang madilim na silid, binibilang ang oras hanggang sa hindi maiiwasang parusa. Ang ating walang humpay na paghahanap ng kaalaman at kapangyarihan nang walang pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan ay nagdala sa atin sa bingit ng kapahamakan. Nakatayo sa bangin, dapat nating itanong, sulit ba ang halaga na maaring babayaran natin balang araw para sa ating kayabangan? O kung makatawan ba sila sa ibang bagay? Mga mahiwagang anino at sinaunang simbolo na kaukit sa bato ay nagpapahiwatig ng mas malalim at mahiwagang puwersa. Mga kakaibang liwanag sa kalangitan sa gabi ay nagmumungkahi ng posibilidad ng pakikialam ng mga dayuhan ng mga fenomena mula sa ibang mundo. Ang mga nilalang ba na ito ay produkto ng ating sariling nilikha o nagmula ba sila sa isang pinagmulan na lampas sa ating pangunawa? Sa ating paghahanap ng mga kasagutan, dapat tayong maging bukas sa posibilidad na ang katotohanan ay mas komplikado at mahirap hulihin kaysa sa ating naisip. Marahil ito ay isang puwersa ng kalikasan na ginising ng ating mga aksyon, ngunit sa huli ay wala sa ating kontrol. Malakas na bagyo sa madilim na karagatan at isang kagubatan na nababalot ng kakaibang hamog ay nagpapahiwatig ng isang mundo kung saan ang mismong kalikasan ay tumalikod na sa atin. Ang kidlat na tumatama sa isang malayong bundok ay nagsisilbing isang malakas na paalala sa mga puwersang ating pinakawalan, mga puwersang wala na sa ating kontrol. Sa ating paghahangad na supilin at manipulahin ang natural na mundo, nagsimula tayo ng mga proseso na hindi na natin mapipigilan. Sa pagharap sa mga bunga ng ating mga aksyon, dapat nating tanggapin ang katotohanan na ang ilang puwersa ay masyadong makapangyarihan para mapaamo. Ano man ang katotohanan, isang bagay ang malinaw. Ang mga bangungot ng Dulce Base ay isang malinaw na paalala sa kadiliman na nasa puso ng sangkatauhan.
Isang madilim at abandonadong base militar at nakakatakot na mga tunnel sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng takot at pangamba. Ang mga kuha sa night vision ng mga kakaibang nilalang na nagkukubli sa dilim ay nagsisilbing nakapangingilabot na paalala sa mga eksperimentong isinagawa sa ngalan ng progreso. Ang mga bungot na ito ay hindi lamang limitado sa kailaliman ng Dulce Base, kundi isang refleksyon ng kadiliman na nananahan sa loob ng bawat isa sa atin. Sa pagharap natin sa mga katatakutang ito, dapat din nating harapin ang madilim na aspeto ng ating sariling kalikasan at ang halaga na maaring babayaran natin balang araw para sa ating kayabangan. Mga nakakatakot na babala sa isang tigang na lupain at mga putol na kadena sa isang madilim na silid ay nagsisilbing malungkot na paalala sa mga bunga ng ating mga aksyon. Ang isang figurang naglalakad patungo sa hindi alam ay sumisimbolo sa hindi tiyak na hinaharap na ating kinakaharap. Habang patuloy nating sinusubukan ang mga limitasyon ng posible, dapat nating malaman ang posibleng kapalit. Ang ating kayabangan, ang ating walang kabusugang pagkauhaw sa kaalaman at kapangyarihan ay maaring magdulot sa atin ng pagtutuos balang araw. At kapag dumating ang araw na iyon, dapat tayong maging handa na harapin ang mga bunga ng ating mga aksyon. Bueno, gaya nga ng sabi nila, nandito na tayo. Ang salon ng mga bangungot. Isang lugar kung saan nagsasama ang realidad at bangungot. Isang lugar kung saan umano'y gumagawa ang gobyerno ng mga eksperimento na sadyang nakakapangilabot isipin. Pagbabago ng genes, mga halimaw na pinagsamang tao at alien, pagyeyelo ng katawan, mga nilalang na kahindik-hindik. Narinig na natin ang mga bulong-bulungan, sinuri ang mga ebidensya, at sinuyod natin ang kaibuturan ng teoryang ito. Pero ang tanong ay nananatili, ano ang katotohanan? Tikom ang bibig ng gobyerno, parang isda sa lupa. Itinatanggi nila ang Vice Dulce, ang salon ng mga bangungot, lahat ng akusasyon. Pero maraming sinasabi ang kanilang pananahimik. May tinatago sila, di ba? Pinoprotektahan tayo mula sa isang katotohanang sadyang nakakatakot tanggapin. Ang ideya na mayroong kakaiba diyan, isang bagay na higit pa sa ating pangunawa, ay palaging nakakaakit at nakakatakot sa atin. Mula sa mga sinaunang alamat hanggang sa mga modernong teorya ng subwatan, ang sangkatauhan ay palaging naghahanap ng paliwanag sa mga bagay na hindi may paliwanag. Paano kung ang ilan sa mga kwentong ito ay higit pa sa mga katang-isip lamang? Paano kung may katotohanan na nakatago sa ilalim ng mga haka-haka at takot? O baka naman kalokohan lang ang lahat ng ito? Puro katang-isip lang ba ang mga teorya ng sabwatan? Madaling isantabi ang mga ideyang ito bilang mga guni-guni ng mga taong paranoid. Pero paminsan-minsan, may nakakasalubong tayo na nagpapapaisip sa atin, isang bagay na nagpapatanong kung may iba pa bang kwento. Baka isang kakakaibang ilaw sa langit, isang mahiwagang pagkawala, o isang dokumento ng gobyerno na nagpapahiwatig ng isang bagay na masama. Ang mga sandaling ito ng pagdududa ang nagpapanatili sa ating kuryosidad na nag-udyok sa atin na maghukay pa na questionin ang opisyal na kwento. Siguro nga hindi natin malalaman ang buong katotohanan. Pero isa lang sigurado, makapangyarihan ang imahinasyon ng tao. Nakakalikha ito ng mga mundo, pinupuno ang mga ito ng mga nilalang na gawa-gawa lamang, at ginagawa itong parang totoo. Ang kapangyarihang ito ng imahinasyon ay isang biyaya at sumpa. Nagbibigay ito sa atin ng kakayahang mangarap, lumikha at lumampas sa mga limitasyon. Pero ginagawa rin tayo nitong mahina sa takot, sa mga hindi natin alam, sa mga aninong nagtatago sa dilim. At pagdating sa mga lugar tulad ng Dulce Base, ang Nightmare Hall, ang ating mga isipan ay may posibilidad na puna ng mga puwang, na lumikha ng mga halimaw sa dilim. Ang mga lugar na ito ay naging mga alamat, pinubulong ng mahina, ang kanilang mga sikreto ay nababalot ng misteryo at intriga. Totoo man o hindi ang panganib na dala nila, ang mga kwentong nakapalibot sa kanila ay nabubuhay sa sarili nilang buhay,
pinapakain ang ating kolektibong imahinasyon at pinupukaw ang ating pagnanais na matuklasan ang katotohanan. Kaya, ano sa tingin mo? Nag-iisa lang ba tayo sa kalawakan? Ang tanong na ito ay matagal nang gumugulo sa sangkatauhan na nagtutulak sa atin na galugarin ang mga dulo ng kalawakan na maghanap ng mga palatandaan ng buhay sa labas ng ating planeta. Ang lawak ng kalawakan ay kapwa nakakamangha at nakakapagpakumbaba na nagpapaalala sa atin ng ating maliit na lugar sa malawak na sansinukob. Gayunpaman, pinupuno rin tayo nito ng pagkamangha, isang pagnanais na kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta ay hindi lamang isang siyentipikong paghahanap. Ito ay isang paghahanap ng kahulugan ng pag-unawa sa ating lugar sa kalawakan. O mayroon pa bang iba? Isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Ang ideya ng masasamang puwersa na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang oras para umatake, ay isang karaniwang tema sa mga alamat at kathang-isip. Ngunit paano kung ang mga kwentong ito ay batay sa mga totoong karanasan, sa mga pangyayaring hindi may paliwanag? Ang takot sa hindi alam ay isang malakas na motivator na nagtutulak sa atin ng mga kasagutan na harapin ang dilim. Takot man sa pagdukot ng mga alien, mga sabwatan ng gobyerno, o mga nilalang na sobrenatural, ang mga takot na ito ay humahawak sa ating pinakamalalim na mga pag-aalala na hinihimok tayong harapin ng hindi alam ng may katapangan at kuryosidad. Ang paghahanap ng mga kasagutan ay nagpapatuloy. Hanggat may mga tanong, may mga taong maghahanap ng mga sagot. Ang daan patungo sa katotohanan ay walang katapusan, puno ng mga liku-liko, mga dead end at mga tagumpay. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng bukas na isipan, ang kagustuhang questionin ang lahat at ang lakas ng loob na harapin ang anumang darating. Kaya, maniniwala ka man o hindi, isa lang ang sigurado, ang paghahanap ng mga kasagutan ay palaging magiging bahagi ng karanasan ng tao. At sino ang nakakaalam? Marahil balang araw, matutuklasan natin ang katotohanang matagal na nating hinahanap.